naghahanap ng susunod na biktima. Sa pinakadulo ng baryo, mayroong isang lumang bahay. Ang bahay na ito ay matagal nang iniwan ng mga dating nakatira dito. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging simbolo ng takot at misteryo sa buong baryo. Ito ay nababalot ng mga baging at halaman. Ang mga halaman ay tila sumasakop na sa buong bahay na parang sinasakal ito ng kalikasan. Ang mga baging ay umaabot hanggang sa bubong at ang mga halaman ay tumutubo sa bawat sulok. Ang mga bintana nito ay sira-sira at natatakpan ng alikabok. Ang mga basag na salamin ay nagbibigay ng karagdagang takot sa mga taong dumadaan. Ang alikabok ay makapal na parang matagal nang hindi ito nalilinis. Walang may gustong lumapit dito. Lalo na sa gabi, sa dilim ang bahay ay nagiging mas nakakatakot na parang may mga matang nagmamasid mula sa loob. Ang mga tao ay nag-iiwas na dumaan dito kapag sumasapit na ang gabi. Ang bahay na ito, ang sinasabing tahanan ng lalaking walang mukha. Ayon sa mga kwento, siya ay isang kaluluwang hindi matahimik. Maraming mga alamat ang nagsasabi na siya ay naglakad sa paligid ng bahay tuwing gabi, naghahanap ng mga biktima. May mga nagsasabing naririnig nila ang mga kalusko sa loob nito. Ang mga tunog ng mga lumang sahig na nagngangalit at mga yabag na tila walang pinanggagalingan. Ang mga tunog na ito ay nagbibigay ng kilabot sa mga nakakarinig. May mga nagsasabing nakakita sila ng anino sa mga bintana nito. Ang mga anino ay tila gumagalaw na parang may mga nilalang na nagmamasid mula sa loob. Ang mga aninong ito ay nagdadagdag sa misteryo ng bahay. At may mga nagsasabing, kapag malapit ka na sa bahay, mararamdaman mo ang malamig na simoy ng hangin. Ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng mga kaluluwa na nagbibigay ng kilabot sa mga taong malapit dito. Isang palatandaan ng lalaking walang mukha ay malapit na. Ang presensya niya ay nararamdaman ng mga tao na parang may malamig na kamay na humahawak sa kanilang mga puso. Ang takot na dulot ng bahay na ito ay hindi madaling mawala. Noong 1950s, isang pintor ang nanirahan sa baryo. Ang pangalan niya ay Elias. Siya ay kilala sa kanyang mga obra maestra ng mga mukha na puno ng emosyon, mga mukha na tila ba buhay na buhay. Ngunit si Elias ay may kakaibang kinahuhumalingan. Gusto niyang ipinta ang lahat ng mukha na nakikita niya. Ang mukha ng kanyang mga kapitbahay, ang mukha ng mga hayop, at kahit na ang sarili niyang mukha. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nawala. Akala na ang lalaking walang mukha ay totoo. Bilangguan ng kanilang sariling takot. Section 6, ang vlogger at ang misteryo. Sa kasalukuyan, isang sikat na vlogger ang nakarating sa baryo. Siya ay si David, at kilala siya sa kanyang mga videos tungkol sa mga kababalaghan at misteryo. Narinig niya ang kwento tungkol sa lalaking walang mukha at nais niya itong patunayan. Mga ka-DDS, ngayon ay pupuntahan natin ang baryo kung saan sinasabing naninirahan ang lalaking walang mukha, sabi ni David sa kanyang vlog. Samahan ninyo ako sa aking pagsisiyasat at alamin natin ang katotohanan sa likod ng alamat na ito.
Section 7. Gabing katatakutan. Gabi na nang dumating si David sa lumang bahay. May dala siyang camera at flashlight. Handa na siyang harapin ang anumang misteryo ang naghihintay sa kanya. Mga ka-DDS, nandito na tayo sa harap ng bahay, sabi ni David. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Dito raw na naninirahan ang lalaking walang mukha. Tara, pasok tayo at tingnan natin kung totoo nga ang mga kwento. Section 8. Katahimikan. Pagkatapos ng gabing iyon, walang nakakita kay David. Ang kanyang mga tagahanga ay nag-aalala. Ang kanyang pamilya ay naghihintay ng balita. Ang kanyang vlog, na dating puno ng sigla at tawanan, ay natahimik. Ang huling video na na-upload ni David ay nagpakita sa kanya napapasok sa lumang bahay. Pagkatapos noon, wala nang ibang footage. Katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Naasahan siyang mangyayari. Sa video, makikita si David na naglalakad sa loob ng madilim na bahay. Biglang huminto si David. May nakita siya. Ang kanyang mga mata ay labi ay hindi na gumalaw, at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa isang bagay na hindi nakikita ng kamera. Ang kanyang katawan ay nanatiling nakatayo. Sabihin ng anino, at kung ano ang nangyari kay David.